Sumabog ang throwback photo. Totoo ba nang ngiti lang ni Kim ang nagpasold sa rest house? Bigat ng boses, ramdam. Kim Chu, tahak ang tahimik na panawagan ng tulong. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Grabe mga ka-trenders, ang init ng chismis ngayon sa Kim Paulandia at kung akala nyo tapos na ang usapan sa mga property issues ni Kim Chu, teka lang, may sumulpot na naman na throwback photo na literal na nagpayanig sa mga fans. At hindi lang basta picture ha, may backstory itong nakakakilig, nakakatuwa at medyo nakakabilib din. So eto na nga, viral ngayon ang lumang photo ni Kim kasama yung lalaking nagbenta sa kanya ng sikat na Tagaytay Rest House. Oo, yung rest house na paborito ni Kim puntahan kapag gusto niya magpahinga, magmuni-muni o mag-relax sa malamig na hangin ng Tagaytay. Ang photos ay inilabas nga ng fan account na The Alibi Prime SV sa X Media at kasama nun may caption mula sa mismong nagbenta, ang lalaki na may account name na CEO. Dito nga nag-umpisa ang buong drama kasi ikwinento niya kung bakit kay Kim niya ibinenta ang property kahit pa nga may isa pang buyer na gustong bumili. At ito ang nakakatuwa. Sabi nga, nadala raw siya sa ngiti ni Kim Chu. As in hindi siya nakatanggi. Parang magic lang daw. Isipin mo ha, dalawang buyer pero dahil sa ngiti ni Kim, boom, sold sa ating Chinita Princess. Pero hindi lang dahil cute ang ngiti. Proud pa raw si Kuya CEO kasi alam niyang magandang investment ito para kay Kim. Hindi basta binili lang na parang gadget o luho. Property ito, something na hindi mananakaw, hindi mawawala at hindi pwedeng basta agawin ng kahit sino. At nagkwento pa nga siya patungkol sa moment na sinabi ni Kim, yung linyang sobrang tumatak daw sa kanya. Yung tipong pakiusap na sincere at sweet, kaya lalo siyang napayes. Na-realize daw niya ngayon na nakatulong pala siya kay Kim para ma-invest ng tama ang pinaghirapan nito. Ngayon, interesting yung timing. Bakit nga ba biglang in-upload ito ng fans? Kasi syempre may mga umikot ngang issue patungkol sa property na di umano'y na ibenta raw ng kapatid ni Kim. Kaya mga fans, parang naglabas ng receipts na, uy guys, eto malinaw na malinaw kung paano nga nakuha ni Kim ang Tagaytay Rest House. At ito raw yung investment na never, as in never makukuha sa kanya. Syempre mga fans, tuwan-tuwa sa post ni Kuya CEO. Sabi ng karamihan, nakakatuwa daw kasi obvious na kahit businessman si Kuya, tinamaan din sa charm at good vibes ni Kim. Yung tipong kahit sinong kausap niya, mapapa-oo, basta genuine ang approach. Kung iisipin mo, simple lang yung kwento pero ang daming tumama. May kilig, may throwback, may drama, may patama, pero mayroon ding aral. Kasi makikita mo kung gaano ka-importante yung pag-invest sa mga bagay na tatagal, lalo na kung pinaghirapan mo. At si Kim, kitang-kita sa story na hindi siya yung tipong basta-basta gumagastos. Naglalagay siya ng pera sa mga bagay na may value talaga. At ang best part, yung Tagaytay Rest House niya, ayon mismo sa nagbenta, hindi pwedeng makuha ng kahit sino. Solid, final, end of story. Kaya ayan, habang mainit pa ang issue, lumalabas ang mga ganitong throwback na nagpapaalala na hindi basta-basta ang naging journey ni Kim sa show business. May mga tao talaga nakakakita ng sincerity niya at dahil doon, nagkaroon siya ng mga investment na hanggang ngayon, pinoprotektahan niya at hindi basta-basta bibitawan. Next topic naman tayo, mga ka-trenders, grabe, for sure nakita nyo na yung isa sa mga bagong reel na in-upload ni Kim sa kanyang Instagram account. Hindi siya yung tipo na cute lang o aesthetic. Ramdam mo agad yung bigat sa boses ng voice over. Parang bawat salita, tumatama sa puso. Kahit nga hindi ka nga fan, matatamaan ka din eh. Yung vibe ng reel, sobrang chill. Tahimik yung paligid, parang lugar na gusto mo lang magpahinga. Pero habang nanonood ka, bigla kang tatamaan ng voice over audio. Hindi siya pa cute, hindi pa bida. Totoong-totoo siya. Ramdam mo na kahit kinakaya niyang maging malakas sa mata ng lahat, napapagod din talaga siya. Gusto rin niyang maramdaman yung support, yung understanding na hindi lang basta papuri sa pagiging strong niya. Habang kumakalat nga yung reel, ramdam mo agad kung bakit nag-react ang mga tao. Marami ang nakarelate, marami ang nakakita ng sarili nila sa pinagdadaanan niya. Yung simplicity ng reel, yung tahimik pero matinding voice over audio,
parang bawat pause, bawat galaw may ibig sabihin. Alam nyo, dahan-dahang napasok nga din sa usapan yung personal ngang pinagdadaanan ni Kim sa pamilya niya. Alam ng marami may kaso siya laban sa ate lakam niya. Yung tungkol nga sa pera ng negosyo, qualified theft yun. Hindi natin kailangan pumunta sa detalye ng kaso, ano? Pero para sa context, yun ang pinagmumula ng stress at bigat ng nararamdaman niya. At ramdam mo nga sa uploaded reel ni Kim sa kanyang Instagram na parang window nga ito sa pinapasan niyang emosyon. Yung hirap maging malakas sa harap ng lahat habang may pinapasan sa loob ng pamilya. Habang pinapanood nga yung reel, mas ramdam mo yung bawat salita. Hindi nga ito drama, hindi pa bida. Simple lang siya pero kumakalog sa dibdib mo. Yung vibe, yung tahimik, chill pero may weight. Para siyang naglabas ng sama ng loob ng tahimik. Pero ramdam mo agad. Isipin nyo na lang habang may personal issues siya, may expectations din bilang public figure, trabaho, fans at may mga pamilya na naaapektuhan. Kailangan pa rin niyang maging strong. Kaya yung reel na parang simpleng aesthetic clip lang, naging paraan niya para ipakita yung totoong nararamdaman niya. Pagod sa pagiging malakas, pangangailangan ng support, gustong maramdaman ng understanding mula sa ibang tao. Habang kumakalat nga ang reel, ramdam mo ang connection. Marami ang nakarelate. Kahit artista, kahit sikat, nasasaktan din. Kahit public figure, humihingi rin ng support. At dito mo makikita kahit gaano ka nga kasikat, kahit gaano ka ka-strong sa mata ng lahat, pwede ka pa ring mapagod, masaktan, malito. Lalo na kapag pamilya na ang naaapektuhan. Kaya mga ka-chenders, hindi lang ito reel ha. Para siyang breath of honesty. Para siyang tahimik na sigaw na may bigat siyang dinadala pero pinipili pa rin maging kalmado sa harap ng lahat. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang naaantig at nakaka-relate. Para mas ma-feel nyo nga yung story, isipin nyo yung kaso sa ate niya na qualified theft tungkol sa pera ng negosyo. Hindi simpleng family issue. May history, may emosyon, may pressure. At habang dumadaan nga siya sa ganitong bagay, kailangan pa rin niya magpakita ng strength sa publiko. Kaya yung reel, parang tahimik na paraan niya para sabihin na tao rin siya at napapagod. At doon naging relatable nga ang lahat kasi kahit sino man sa atin, may pinapasa na hindi nakikita ng iba. May stress, may problema sa pamilya, sa trabaho o sa sarili. Minsan kailangan mo lang ng tahimik na paraan para mailabas yun. Parang yun nga ang ginawa ni Kim sa reel niya. Kaya mga ka-chenders, kung kayo ngayon ang gagawa ng reel patungkol sa totoong nararamdaman nyo, anong audio kaya ang pipiliin nyo? Anong gusto nyong maramdaman ng ibang tao habang pinapanood nila? Comment yan sa baba, mag-usap tayo. Kahit simpleng reel lang, pwedeng magbigay ng lakas, pag-unawa at koneksyon sa ibang tao. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!